Labang Shea vs Bagsik, isa sa malalang bodybag. Jonas nasasaktan sa personals. MC ng Underground League na sobrahan daw sa personal. Alamin natin ang mga yan, so tara. Tapos na nga round 1 ng isa buhay. Maganda ang naging kwento ng mga laban dahil lahat ay palag-palag. Pero tila iba nga ang kwento sa labang Shea vs Bagsik dahil bodybag umano si Bagsik sa idolo niyang si Shea. Kahit hindi nga nag-choke si Bagsik at handang-handa ito, kitang-kita ang level ng performance nila. Ito rin ang nakita ni Lipcram nang i-review niya na sabing laban. Ayon nga sa kanya, sa pagkaalala niya daw, ito daw ang pinakamalalang bodybag sa mga battles na mga napanood niya. Dahil napakalayo ng diferensya. Tangina, ito yata yung battle na nakita. Ito yung pinaka bodybag na battle na napanood ko siguro. Yung as in parang hindi pumalag, parang ganon. Mali ng diskarte si Bagsik. Sa kabilang balita naman, sa review nga na ginawa ni Jonas at Poison sa labang Shea vs Bagsik, na open ni Jonas na nasasaktan daw siya sa personals, lalo pag galing sa kaibigan. Parang sinabayan ni Bagsik sa oras, no? 5 minutes din. Oo. Sayang lang yung parang, pero pakiramdam ko ang ganda no kung di nag-Istanbul si Bagsik no. Kahit papaano kumbaga. Maganda siya pero feeling hindi pa din sapat. Sapat to. Pero maganda. Parang ganda naman. Okay siya kasi umpisa pa lang utal na siya. Nakakawala ng tiwala Parang ganun Maraming feeling ko duda sa live Tsaka feeling ko mali ng game plan. Kasi dapat ganito siya Ang napapansin ko pag si Shea kalaban mo, kung pe-personalin mo to, dapat yung tatablan siya 'Di ba? Hindi Shea yan putang ina, halos lahat ng masasakit na narinig na niyan Tsaka hindi yung mga ikaw ba para sa'yo ba effective ba yung ganun pamilya? Damay-damay. Tita mo, mahasaktan ka ba doon? Siguro kung ganito kasi, ang napapansin ko, masasaktan ako sa masasakit na personal pag kaibigan ko yung kalabang ko. Depende sa magsasabi. Pero kung halimbawa, hindi ko naman tropa yung kalabang ko, masasakit sinabi niya, goods lang. O kasi, alam mong sasabihin niya talaga yun. Pero pag kaibigan mo nagsabi sa'yo nun, hindi ka handa Por putang ina mo, paano niya nasasabi to? Putang ina, tropa ko to diba? Para siyang ganun Yun yung mga makaka-apekto pakiramdam ko sa akin. Pero pag hindi ko tropa, sabi na masakit, okay lang, tangina hindi ko tropa yun Yun yung pakiramdam kong At ready naman ako sa ganun. Alam ko yun, ako sa ganyan na parang pag di ko tropa, alam ko tangina to sa akin. Oo, bibigyan ako nito. Ready ako sa ganun. Yan, para sa akin, pag si Shea kalaban mo, dapat yung plan mo dyan hanggang Z, hanggang Z, Hindi gumana yung plan X. Tangina. Y, eto na talaga, tsaka Z. Tangina ang plan mo yan, Ang dami. Wala. Round 2, malinis yan. At sa huling balita, sa liga nga ng Banato, isang rap battle league, naglaban si ME at Marcado. Sa round 3 nga ni ME, tila nag-personals ito about sa anak ni Marcado na namatay. Maraming nagsasabi na hindi magandang estilo ang pinapakita niya dahil bilang isang no-namer pa na battle MC, mas maganda daw na ipakita ang skills kaysa sa masyadong personals. Panoorin nga natin ng bagya ang round 3 ni ME at husgahan natin kung out of the line na nga ba ang personals na ginawa niya. Panalo ka dun. Wala na akong masulat sa round 3. Parang bigla ako natauhan tapos parang medyo nagsisisi. Pero tol, sadyang wala mabait lamang yung Diyos at hinayaan niya akong mag-scroll lang dun sa FB and blessing in disguise! Bigla namatayan! Ito na baby! Oh! Pero hindi yan hindi yan. Umain sa atin to pareho, di tayo pinabayaan. Tignan yung bright side nito tol! Para mas lalong malinawan. Binigyan niya ako ng angle. Tapos paalamunin sa inyo binawasan. Nang dahil dyan sa anak mo, pareho tayong nakinabang! Ang kulit!
yan? Boy, dapat yun yung nasa loob pa ng sinapupunan. Tapos bigla mong pinairep. Parang dumi sa palikuran. Para daw bigyan niyo ng obligasyon. At ito yung nadinig sa lamayan. O lol, pinalaglag mo lang siya para bilinan na kayo ng pamilya mo. Hindot ka ay kanyang magabayan. Tol! Binuo! Tapos pinatay? Parang daw gawin niyang guardian angel. Kupal kayong sagad. Kaya sana mapanood to nang nabubuhay mo pang anak. Oh! Hi, Franz Sky! Oh, alam ko mabuti ka na bata. Pero sana magpaampun ka agad. Binabalaan lang kita. Bago ka ba maging alin nito kay God? Ah! Oh, hindi ka namatayan! Hindi! Hindi! Alumin mo dun, Iho! Ano yung pinost mo, patibong, para lang manalo ka rito? Sana nga mali ako! At ako lamang ay nahipno! At kung di yun totoo, sana mangyayari na to mismo! Yeah. Hindi ka na makakatakbo! Hindi ka na makaka-eskapo. Hindi ka pwedeng lumayo hanggat wala pang next sa iyo pang gigigilan pa kita! Na parang putang ina mo! Anong haligi ng tahanan? Uuwi ka na abo! Pagkat lubos ka na't ubos ka papasirit sa dugo mo. Ito'y sumpa na sa angkan winasak mo ang binuo mo. Pag ang wala ay nawalan, tsak di alam kung saan patungo. Ikaw yung lason sa pamilya niyo, markado na bunguto! Pero... okay lang yun, pre. Ako lang to. Asan nga ba patutungo? Yung sibilyan na nadamay. Basta konektado sa dugo! Diyan na ako nakabatay. At halatang, ikaw yung pinagmanahan ng anak mong nakaratay. Pagkat nauwi siya sa wala, parang landas ng kanyang tatay! Sarap! Tangina, hindi ako sayad pero ako yung kupal. Men, okay lang yan. May ilang lines na lang ba? 16? Oh, medyo masakit pa to ng konti, ha? Nakabatay. Ano ba yung next round? Di ba to sana gusto mo? Sagaran sa buto? Kaso di ako kontento sa pagdanak ng dugot may kaluluwang ligaw. Akong nadamay na po. Higit pa to sa battle rap ang hinahanap ko, gulo! Sagot! So kayo ba mga kuis, tingin nyo? Sobrang personal ba ang ginawa ni ME? O may mas malala pa kayong narinig bukod doon? At tingin nyo ba kaya din kayang ibadebag ni Shei si Slack 1 tulad ng ginawa niya kay Bagsek? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.